時代でいくらでも楽しめるぞ。 Kamusta mga idol? Welcome muli sa aking munting channel. Bago natin simulan, paki-like and share naman ng ating video. Maraming salamat. Simulan na natin. Nagsimula ang anime sa isang estudyanteng mahilig na si Leymar Tapiador. Dahil talagang mahilig ka, ikaw ang bida ngayon, idol. Isang araw may isang babae ang nagpunta sa kanila at binigyan siya nito ng mahiwagang salamin na kayang makita at mahawakan ang lahat ng nais ng binata. Kahit ang luma nilang bahay pati ang kaluluwa ng kanyang lola ay kaya din itong makita. Dahil doon ay natuwa naman ang si bakulerong si Leymar. Agad sinubukan ni Leymar ang salamin sa isang namumulaklak na pechay ng babae at tuwang-tuwa ito nang makakita siya ng mamula-mulang bulaklak. Pagkatapos ay tinusok-tusok niya ito gamit ang kanyang daliri, kaya dahil doon ay sobrang nagalit ang kanyang batuta. Habang nasa klase si Leymar, sinubukan niya ang kanyang mahiwagang salamin sa kanyang kaklase at sinundot-sundot ng mahilig na binata ang kanyang malapad na tilapia. Naramdaman naman ito ng dalaga at tinanong siya ng kanyang guro kung ano ang nangyayari sa kanya. Subalit hindi ito sinabi ng babae sa kanyang guro dahil maski siya ay hindi niya alam kung ano ang nangyayari sa kanya. Nagpatuloy lang si Leymar sa kanyang ginagawang kalokohan at ginamit niya ang kanyang daliri upang paligayahin ang dalaga. Pagkatapos ay dinila-dila ni Leymar ang masarap na tahong ng babae habang ang dalaga naman ay nanginginig na sa sobrang sarap. Matapos noon ay tuluyan ng naipalabas ni Leymar ang masarap na gatas ng dalaga. Natuwa ang si bakulerong si Leymar sa kanyang ginawa, kaya naman ginawa niya rin ito sa iba pa niyang kaklase. Makikita ang tatlong dalaga na naubos ang lakas dahil sa sobrang sarap. Lalo pa natuwa ang si bakulero at bigla niyang nakita ang dalagang si Lira. Gusto niya daw maging bida sa ating video. Shoutout sa iyo, idol. Habang naglalaway sa tuwa si Leymar ay agad niyang ginamit ang kanyang mahiwagang salamin kay Lira at tinusok-tusok nito ang kanyang malapad na tilapia. Napatanong na lang sa isipan si Lira kung ano ang kanyang nararamdaman na masarap sa kanyang pechay. Hindi pa nakontento si Leymar at ipinasok niya ang kanyang tarugo sa salamin na siyang nakakonekte sa tilapia ni Lira. Naramdaman naman ito ng matindi ni Lira dahil sa laki ng tarugo ni Leymar, habang ang binata naman ay naglalaway na sa sobrang sarap. Nagpaalam naman si Lira sa kanilang guro at sinabi niya dito na pupunta siya ng klinik dahil masakit daw ang kanyang sikmura. Habang naglalakad si Lira ay muli siyang napatanong sa kanyang sarili kung ano ba ang nangyayari sa kanya dahil tila ang kanyang tilapia ay nahahawakan at dinidilaan na parang ice cream. Samantala si Leymar naman ay patuloy lang sa pagsibak sa salamin kahit tumulo na ang sipon nito. Alam ni Lira na may lumalabas pasok sa kanyang pechay, subalit hindi niya alam kung paano ito ipapaliwanag. Wala nang nagawa ang dalagang si Lira kung hindi hintayin mawala ang masarap na kanyang nararamdaman, habang si Leymar naman ay kunwaring nagbabasa pero ang totoo ay sinisibak niya ang kanyang mahiwagang salamin. Maya-maya ay ipinutok na ni Leymar ang kanyang mahiwagang katas sa malapad na tilapia ni Lira. Sa sumunod na araw ay lagi na ginagamit ni Leymar ang kanyang salamin sa pechay ni Lira. Pagkatapos ay nilaro-laro ni Leymar ang cocomelon ng dalaga at agad naman itong naramdaman ni Lira. Kahit sa kanilang PE class ay sinusundot pa rin ni Leymar ang kanyang wet packs. Habang nag-e-exercise si Lira ay nag-e-exercise din ang tarugo ng mahilig na si Leymar. Dahil doon ay napilitan magtungo ng banyo si Lira dahil nasasarapan na ito sa mga nangyayari sa kanya. Dahil hindi maunawaan ni Lira kung ano ang nangyayari sa kanya, minabuti niyang may makausap tungkol dito. Pagkatapos ay ipinakita ang dalawa na magkasama sa isang kwarto. Habang kinakabahan si Leymar ay naiisip niya na kung alam na daw kaya ni Lira ang tungkol sa kanyang ginagawa. Sinabi ni Lira kay Leymar na meron daw nangyayari sa kanyang kakaiba at dahil sila ay magkababata ay naisip niyang sabihin ito sa kanya. Kunwaring nagtanong naman ang si bakulerong si Leymar kung ano ang nangyayari sa dalaga. Sinabi naman ni Lira na sa araw-araw na lang daw ay parang may sumisibak sa kanyang tilapia at may humihimas-himas sa kanyang pakwan. Dahil doon ay mungkahi ni si bakulero na imbestigahan niya daw ang tungkol dito at ikinabigla naman ito ni Lira. Pagkatapos ay kinapa niya ang buong katawan ng dalaga at sinundot-sundot niya pati ang tilapia ni Lira. Habang naglalaway ang mahilig na si Leymar ay tinanong niya ang dalaga kung pwede daw ba silang magsibakan. Pumayag naman ang tigang na si Lira sa nais ni Leymar. Habang gumagawa sila ng krimen ay naramdaman ni Lira ang pamilyar na pakiramdam na iyon at dahil marites si Leymar ay nadulas ito sa kanyang sinabi, kaya tuluyan nang nalaman ni Lira ang kanyang sekreto.
Hindi naman nagalit ang dalaga sa kanya kaya naman pinagpatuloy nila ang ligaya hanggang sa lumabas na ang kanilang mga katas. Nang matapos sila ay ipinakita ni Leymar ang salamin kay Lyra at tinanong niya ito na nakaya siyang bembangin nito gamit ang salamin na iyon. Sinabi ni Leymar na hindi niya na iyon kailangan dahil kasama niya na siya ngayon. Sa huling eksena ng anime makikita ang dalawa na nasa kanilang klase.